napansin niyo ba napaka-bilis na ng panahon ngayon? Napaka-bilis na ng panahon ngayon. Grabe, July 1 na bukas. Nasa gitna na tayo ng taon. Ano po, 2 buwan na lang, 4 months na. So, sobrang bilis ng panahon. Ay makakakita na ulit tayo ng pagtutok. mga lechon, mga tinilan. So, sabi nga, parang last year, di ba? Parang last year lang natapos yung pandemic. Di ba? Kung mag-look back tayo, parang last year, pinagayabang pa natin yung vaccination natin. Pfizer ako. AstraZeneca ako. Di ba? So, naalala ko lang. Kasi parang isang iglap 2018. Tapos pagmulat mo, kung tayo 2024 na. Napakadami nang nangyari, napakadami nang nagbago, napakadami nang nawala, napakadami na rin nagbago. So, salamat sa Panginoon. Sabi nga, sa sobrang bilis ng panahon, napipilitan tayo na sumabay sa panahon. Kaya sabi dito, tayo ay nahihirapan. Dahil siyempre, sabi nga, sino ba naman ang gusto mong pag-irapan? Meron mo bang gusto nitong maiwanan siya? Siyempre wala. Walang gustong maiwanan. Kaya sabi, kapag hindi tayo nakasabay, hindi na tayo makakaahon. Lalo na yung mga bagong henerasyon ngayon na meron tayo. Kasi di ba sobrang sensitive ng generation na meron tayo ngayon. So sabi nga, makikita mo ang bata ngayon magagalit sa magulang pagka hindi nabigay yung gusto niya. Kapag hindi nabigay yung gusto niya, magagalit siya sa nanay niya o sa tatay niya. Samantalang tayo noon, kailangan tuwing Pasko, isusurrender natin yung mga napangasbuhan natin. Tama? Tapos, pag hinanap mo sa nanay mo o sa tatay mo, sasabihin niya sa'yo, di pa ba sapat na niluwag kita sa mundo? So, siyam na buwan. Ayan. So, pero sa panahon ngayon, sobrang iba na ng ating mundo. Ano po? Kapag hindi nabigay ang gusto, ay kita mo ang isang bata, kinukuha ang kanyang buhay. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Sobrang sensitive ng ating panahon ngayon. Pero sabi nga, going back sa ating topic, kamusta ka ngayon? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kayo kung galing masaya? Malungkot? Pinantok? May gutom po ba ngayon? May gutom po ba? May kumain po ba ng kaunti lang? Kaya bumakalaw ng sikmura. So sabi, pag nagtanong daw po tayo, pag nagtanong ka sa isang tao, pag tinanong mo siya, ano ang buhay para sa'yo? Iba-iba ang sasagutin mo. Walang tao na magsasabi ng parehas ng sagot. Kasi para sa atin, sa bawat isa sa atin, iba-iba ang kahulugan ng buhay. Maaaring sa'yo masaya, sa kanya malungkot. Sa'yo magaan, sa kanya mabigat. Sa'yo sakto lang. Tapos sa iba, pwedeng gusto na nilang sumuko. Kukuhanin yung buhay nila. Kasi napakalawak ng meaning ng buhay. Kaya nga po, mababasa po natin ang ating verse sa Juan 10:10. John 10:10. Sabi po doon, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Pero ang tanong nga, tungkol saan nga ba ang buhay natin? Saan ba ito patungo? Saan ba ito papunta? Kasi madalas question ko din po ito ng bata. Actually hanggang ngayon. And siguro hindi lang naman po ako ang may tanong nito ngayon. Kahit yung mga kabataan na meron tayo ngayon, tinatanong ko sa sarili niyo, saan ba ako papunta ngayon? Kahit may mga edad sa atin, maaaring tanong din niyo yan. Saan ba ako papunta ngayon? Saan ako patungo? Lord, dito na lang ba yung buhay ko? Lord, eto na ba yung buhay na binigay sa akin? Tanong po natin yan lahat. So sabi niya, saan nga ba tungkol ang buhay? Is it about gaining a lot of friends? Pag marami kang kaibigan, yun ba yung buhay na sinasabi? Pag ba ikaw ay sikat, yun ba yung buhay para sa'yo? Pag ikaw ay mayaman,
Yun ba ang buhay para sa'yo? Or sabihin natin, nakukuha mo lahat ng gusto mo, yun ba ang buhay para sa'yo? Sige, sabihin natin na yun yung buhay para sa'yo. Sabihin natin na yun yung buhay para sa'yo. Maaaring nakukuha mo lahat ng gusto mo. Pero, tatanungin kita, asan ka na pag nakuha mo lahat yun? Once na dumating ka at humarap ka sa harapan ng Panginoon, nasaan ka pupulutin? Yun ang katanungan ko. Kasi sabi dito, a lot of us are spending our life here on earth na parang magtatagal tayo. Lahat tayo. At actually, hindi lahat. Marami sa atin na binubuhay yung buhay ng mundo na parang tatagal tayo ng 80 years lahat. Sure po ba kayo na 80 years tayo lahat mabubuhay? Wala pong nakakasiguro. Di ba? Kasi pwedeng, di ba ngayon, pagka naka 100 years old ka, mayroon ka matatanggap na parang prize. Kasi umabot ka ng 100 years. Pero sabihin natin, pagdating ng ilang panahon, baka ang ibababa na nila yun. Siguro pag umabot ka ng 50 years, mga ganyan. Kasi habang tumatagal ang panahon, paikli yung buhay ng tao. Di ba remember, ilang taon sila Adam nung mamatay? Sa unang, sa Old Testament, nakikita mo doon, 700 years. 900 years. Diba? 500 years old. Mga ganyan. Samantalang tayo, 20 years old, patay na agad. Diba? Hindi mo pa nakikita yung totoong meaning ng buhay mo, patay ka na agad. Naglalakad ka lang, nasa kasaan, patay. Ganun na ang buhay ngayon. So sabi nga, what is life all about? Sabi dito, life is a gift from God. Sabi po sa John 1 verse 4, ang buhay ay nasa Kanya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ibig sabihin po, matatagpuan lamang natin ng buhay sa Panginoon. Hindi mo pwede na bilhin ito. Hindi ito katulad ng isang laro na sabihan, bigyan ka ng tatlong buhay dun sa laro. Tapos pag nagamit mo lahat yun, it's either game over or re-restart ka na lang ulit. Kung gano'n lang ang buhay, madali lang po. Kaya hindi po gano'n ang buhay. We are just given a one shot, isang chance lang ng buhay. Pag natapos yung buhay mo, it's either eternal life or eternal death ang kakaharapin natin. Pero sabi nga po kanina, bakit ba tayo nag-i-invest sa mundo na ito? Meron ba itong balik sa atin na maganda? Pwedeng oo, may balik sa atin ito na maganda, ng saglitan lang. Kasi pwede ka niyang pasayahin, pwede niyang ibigay sa iyo yung mga gusto mo, pero panandalian lang. Bakit hindi tayo nakafocus dun sa pangmatagalan? Tulad sa isang insurance company, bakit ka mag-i-invest? Kasi alam mo na may babalik sa iyo. Alam mo na may pinangako sa iyo na pagka nagbigay ka, naghulog ka ng ganito, pagdating ng panahon, tapos naipon ito, babalik ko sa iyo. Maghuhulog ka ba sa isang insurance ng walang kapalit? Siyempre hindi. Sabihin, magbibigay lang po kayo ng 2,000 per month, tapos ganito ganyan, tapos pag tinanong mo, ano kung benefits mo? Ala ko, maghuhulog lang po kayo. Yun lang. Maghuhulog pa po ba kayo? Hindi. Siyempre kasi walang benefits na matatanggap. So, ganoon din po sa ating mundo. Maaaring mo may benefits ng kaunti lang. Pero hanggang doon lang yun. Hindi nun ma-assure yung buhay mo sa pagdating ng panahon. Kapag ikaw ay namatay na at pumarap sa Panginoon. So sabi ko dito, hindi natin ma-appreciate ang buhay dahil sa mga struggles na meron tayo. Kasi sabi nga diba, what is life all about if we are facing a lot of struggles? Ano ang buhay? Kasi sabi dito, we live by choice. Our decisions are the outcome of what we are today. So meaning, kaya tayo nag-struggles dahil tayo din mismo ang
ang gumawa ng struggle na yun. Tayo rin ang nag-decide kung bakit tayo mag-struggle. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng free will to do. Kaya it's up to us. Binigyan niya lang tayo ng banal na spirito to guide us. Kaya, ibig sabihin, kung ano tayo ngayon is because of the decisions we make. Amen. So sabi ko dito, nabasa ko po ito sa isang comment sa may Twitter. Sa isang tweet. Sabi ko doon, what is the point of living? Ano pang silbi ng mabuhay kung puno naman ito ng struggles? Nag-i-struggle ako ngayon para mag-struggle ulit kinabukasan. Wala naman itong reward or prize na matatanggap pag napag-iisan mo. Ano bang point nito kung hindi tapusin na lang ang buhay dahil yun lang naman ang tanging paraan? I remember the last time we had a youth and young professional fellowship. So doon pinasulat yung bawat isa ng thoughts pa, negative thoughts. Yan. Something like that. Nakusan yung mga gusto mong sabihin or yung mga gusto mong sirain o yung mga pangit mo ugali, susulat mo ito, yung mga thoughts mo. So I remember, hindi man binasa lahat ng nakasulat doon, pero parang halos lahat suicidal. Parang lahat negative. I can feel everyone during that time. Kasi apakadami ko pong na-handle na same cases na ganun din po. Na halos lagi sinasabi, ayaw ko na, gusto ko nang mamatay. Pero sabi niya, I will tell you this, kung sino ka man na nagsulat doon, that is not the answer. Jesus is the answer. Ang Panginoon ang sagot sa lahat. Oo, nakakapagod ang buhay. Sa mga kabataan ko ito pero hindi sa ating mga katandaan na rin. Pero kasi sabi ko nga kanina, sobrang sensitive ng generation yun. Oo, nakakapagod ang buhay. Pero hindi porket nakakapagod ang buhay. Ibig sabihin, susuko ka na. Ibig sabihin, tatapusin mo na. Kung yung machine overheat at para mag-cooperate siya ulit, kailangan mo lang ipahinga. Ganun din, bilang tao. Itulog mo. Ipahinga mo muna. Ay, saglit. Kasi baka mamaya, kailangan mo lang huminga. Kailangan mo lang maging malaya. Hanapin mo yung magpapasaya sa'yo. Or hanapin mo kung ano yung magtatanggal ng mga negativities na yun. So sabi nga po, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang daan sa mga panahon na kapag ikaw ay nawawala kung saan ka nang papunta. Siya ang daan kung hindi mo alam kung saan ka papunta. Ask Him, Lord, saan ba ako papunta? Saan ba papunta? Saan ba yung tamang daan? Kailangan mo lang magtanong. Jesus is the truth para malaman mo na ikaw ay enough. Siya ang masasabi sa'yo na mahal kita, anak. Kahit sino ka, kahit ano man nagawa mo, mahal kita. Paki-butterfly hugs nga po yung sarili natin. Butterfly hugs. Yeah. Tapos, pigit na tayo. Pigit po tayo. 3 beses po natin sasabihin na, Panginoon, sasabihin natin, sapat na ako dahil sapat ka na Panginoon. 1, 2, 3. Sapat na ako dahil sapat ka na Panginoon. Sapat na ako dahil sapat ka na Panginoon. Sapat na ako dahil sapat ka na Panginoon. Amen. So, He is the truth for you to know. Sapat ka na. Hindi mo kailangan hanapin yung kailangan kong mamatay. Parang nga yung pero, hanapin mo yung buhay. Hanapin mo yung buhay. And pangatlo, He is the life for you, for not to choose death. He gave His life for you. Kaya bakit mo sasayangin ito? Sabi ko, when you reach the point, nag-give up ka na, always remember that there's someone na hindi nag-give up para sa'yo. Hindi siya sumuko para sa'yo. Kasi sabi ko, He paid it all on the cross. Jesus received those stripes. Yung mga latay sa likod ng Panginoon, lahat yung nagsisimbolize ng earthly pains.
Lahat, mga cancer, anxiety, depression, lahat yon nakalakay sa likod ng Panginoon. Lahat yon nakarecord na I have paid it all. Pinagaling na kita sa mga sakit na meron ka. So sabi ko dito sa Hebrews 12 verse 2, itong verse na to lagi ko kung nababasa ng dito at ang ginagamit ng lagi nila yung first line. Pero nung nabasa ko yung second line, there's something more pala about this verse. Sabi ko doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So sa Tagalog, sa mababaw po na salin, sabi ko doon, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi doon, di ba? Yung second line na sinasabi ko, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Imagine? Oo, masakit yung pagdadaanan ng Panginoon. Pero masaya siyang gampanan. Yun, para sa'yo. Masaya siyang gampanan yun. Kasi alam niya na, okay lang, worth it ka naman pagkalooban ng buhay. Worth it naman kung buhay na i-offer ko para maligtas ka, anak. So, sabi ko doon, kung ikaw ba mag-aalay ka ng buhay, ayaw bang i-alay ko sa iba? Siyempre hindi. Kasi selfish, may selfish heart tayo eh. Ayaw bang ibigay yung buhay mo sa taong hindi deserving? Hindi rin. Kasi ayaw natin yung gano'n. Ang gusto natin, naghihiganti tayo. Gusto natin yung, di ba, kahit sa palabas man lang, gusto natin lagi na nanalo yung bida. Pagka yung bida ay nakakapi na ng kontrabida, naapekto na rin tayo. So, gano'n din, hindi natin kayang ibigay yung buhay natin para sa iba at lalo na sa mga taong hindi deserving. Pero ang Panginoon, ginawa niya yon para sa atin. Kahit hindi natin deserve. Kahit matigas yung ulo mo, binigay niya yung buhay niya para sa iyo. Kahit lagi kang tumatakbo sa Kanya, binigay niya yung buhay niya para sa iyo. Kahit lagi mo siyang sinisisi, kapag hindi niya nasasagot yung mga prayers mo, binigay niya pa din yung buhay niya para sa iyo. Kahit lagi mong tinitignan na, Lord, totoo ka ba? Binigay niya pa din yung buhay niya para sa iyo. Kahit nagtutuga ka, binigay pa rin ng Panginoon yung buhay niya para sa iyo. So sabi ko, sa tingin niyo, deserve natin yung grace na yun. Kahit gano'n yung ugali natin. Hindi. Kasi apakapangit po ng ugali natin. Ano po? Apakapangit na ipakita mo sa Panginoon na tumatakbo ka sa Kanya, iniiwasan mo siya, hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinapakinggan, pero yet, He gave His life for you. Tayo nga lang, di ba? Kapag hindi tayo pinapansin ng kaibigan natin, naapektuhan na tayo. Ang dami natin naiisip. Nag-react na rin tayo. So what more pa ang Panginoon? Pero kahit na gano'n, binigay niya pa rin yung buhay niya para sa atin. So sabi ko dito, going back, how can we overcome this struggle? Paano ba natin mapapagtagumpayan yung struggle na to? Sabi ko dito, if you want to win this war, you need to fight in an elevated space. Huwag mo pantayan yung kaaway. Kailangan mo humanap ng mas mataas na lugar para manalo ka sa digmaan. Kasi ang kaaway, pag nakita ka niya na nag-i-struggle ka, pag nakita ka ng kaaway na parang nahihirapan ka, nagibigatan ka, dun siya mas eager na mas bigatan pa yung kasal mo. Dun siya mas eager na, dagredo ka, ang bulang ka. Dun siya kumikilos kapag nakita niya na nag-i-struggle. Kaya sabi nga, nasa sayo ang desisyon kung magkaka-apekto ka. If you want to win this battle, sabi ko nga kanina, mas umangat ka pa sa kaaway. Umangat ka ng mas mataas na lugar. Kailangan ikaw yung mas nasa advantage na spot. Sa isang labanan, sino po ba yung mas may advantage? Yung nasa taas o nasa baba? Yung nasa taas. Bakit? Kasi kita mo yung kalaban mo.
Kahit saan siya lumusot, saan siya pumunta, kita mo ba saan siya pupunta? Diba? Madaling umiwas kasi nasa taas ka lang naman eh. Pwede mo itago yung ulo mo. Pero pag nasa baba ka, kita ka buong katawan mo kita. Pwedeng mahit kahit anong part ka ng katawan mo. Pero kung nasa taas ka lang, ulo lang pinoprotektahan mo. So, ganun din po yun sa ating spiritual life. If we want to win this war, pumunta ka at kumanap ka ng mas mataas. Huwag mong papantayan yung kaaway. Kasi pag pinantayan mo ang kaaway, walang mangyari sa'yo. Sure ako na mas madadagdagan ng problema. Mas madadagdagan yung struggle mo. Sabi dito, habang tayo ay nakakaranas ng struggle, dito din po pumapasok yung pressure natin na dapat makayanan natin. Dapat mapagtagumpay ito na dapat mag-ako na okay lang ako sa harap ng maraming tao. Yun yung tinatawag natin na pressure. Pero sabi nga, that pressure is normal. Sabi nga po sa katawan ng Friday, na yung pressure nakadepende yan. So sabihin natin may lamig ka sa katawan. Hindi ka pwedeng hinutin ng sobrang pressure. Kasi mapipili ka man yan. So it's either light, or tama lang, or yung hard, or yung bilis mo. So, pressure is normal. Sabi nga, ang pressure daw ay mabuti para sa atin. Dahil ito yung mag-push sa atin to be better. Maliban lang po sa generation na meron tayo ngayon. Kasi, ang generation na meron tayo ngayon, kung hindi po aware ang bawat isa, konting kantik. Mapagsabihan mo man lang yan, paluin mo man mamaya magtatanto na yan. Yak na yan. Diba? Samantalang sa atin, nung mga noon, kahit hindi ko ako to. Yung iba sa atin, siguro may nakaranas na sinasako, tapos pinatalo. Yung mga nakaranas sa bibigyan. Pero nandito po kayo ngayon, hindi nyo pinili na, maglalais na lang ako, ayaw mo naman buhay. Samantalang ngayon, kinurot na lang, iyak, tapos di ko naman mahal si mami, di ko naman mahal si daddy, ayaw mo sa pamilya ko, hindi ako mahal, sinasakta nila ako. So, ganun na ang generation na meron tayo ngayon. Sobrang sensitive. Pero sabi nga, if you are open and willing to take it in a positive way, pakinggan mo. Kung ikaw man ay isa sa mga generation na to na sobrang sensitive, pakinggan mo. Sabi dito, tatanong mo muna. Sino yung madalas ma-pressure? Sa lahat po ang katanungan ko, sino yung madalas ma-pressure? Sabi mo po, tawag ko tayo lahat. Na-pressure ko tayo lahat. Ako lang po ba ang na-pressure? So kahit baka nahihiya lang magtahat na po. Pero lahat tayo na-pressure. Sabi dito, kasi ang pressure maganda yan. Sabi, hindi mo makikita ang magandang outcome ng buhay mo kung hindi ka na-pressure. Kung hindi ka na-pressure, hindi mo daw masasabi at hindi mo malalaman na kaya mo pala. Kung hindi ka na-pressure, hindi mo masasabi na, ay, masusurvive ko pala ito. Just like sa instrument. So, nakulat ko sa isang Instagram reels. Sabi po doon, ang instrument daw po, kailangan may pressure. Kasi, pag ang instrumento ay walang pressure, ganito lang po ang tunog niya. Hindi mo nakikita yung gusto mong sabihin. Pero pag may pressure, yung pagka may diin, yung pindot mo, doon mo makikita na, maganda pala yung tunog. Pero pag walang pressure, kahit diinan mo, wala kang maririnig. Wala. Kasi wala ang power. Pero pag may pressure, makikita mo na, maganda pala yung tunog. Na, may beauty pala in every pressure. May outcome pala na maganda pag may pressure sa buhay. And what's saying to us, kaya pressure is normal. Sabi nga, if you have 10,000 problems, you also have 10,000 victory coming. Amen? Kasi alam mo na may isang reason bakit mapagtatagumpayan mo lahat yun.
Kasi meron kang Panginoon sa puso mo na oo, may 10,000 problems akong haharapin, may 10,000 worries ako, pero meron din akong 10,000 answers at meron akong 10,000 victories. Amen. Kasi hindi ka papabayaan ng Panginoon. Sabi nga po dito, one thing is for sure, hindi tayo magkakaroon ng meaningful life, ng abundant life, ng fullness of life, or a life worth living, kung hindi din tayo action na kikilos dito. Hindi tayo magkakaroon ng ganyan. Hindi ito parang prutas na pag nahulog, pupulutin na lang natin pag-inig na tas kakainin. Hindi po ganun. Para magkaroon tayo ng abundant life, para magkaroon tayo ng good life, hindi po ganun yan. Hindi po yung isang iglap lang. Hindi. Pagtatrabaho mo sa tulong at gabay ng Panginoon. Sabi dito, how can we have the fullness of life, or have a meaningful life, or have a life worth living? Kasi yun na po ang title natin, a life worth living. Sabi dito, it is only found in Jesus. And to have it, you must, number one, seek God. So basically, to receive the fullness of life, to have a meaningful life, or have a life worth living, you must seek God. Dahil sabi nga, it is only found in Jesus. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. A lot of people misinterpret this verse. Napakadaming tao na nakakapag-misinterpret ng verse na to, na pinapaliwalaan nila na, para ibilis na akin ni Lord ko, isip ko muna siya. Kasi yung nakalagay, seek ye first, and all these things shall be added unto you. Ganun pala yun, na gusto ko ng trabaho. Sige, magsisimba ako. Bukas may trabaho na ako. Gusto ko magpagpala yung buhay ko. Sige, magsisimba ako. Hindi po gano'n. Ano po? Kung any one of you ay nandito dahil sa ganung intention, ngayon pa lang ay blocking na hindi gano'n mag-work. Ang Panginoon ay hindi genie. Nagagawa ka na isang command, tapos may reward pagkatapos. No. It's not like that. Hindi porket sinabi ng Matthew 6:33, the seek ye first, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin nun, makukuha mo yung gusto mo. Makakamtan mo yung gusto mo. Hindi po ganun yun. Sabi po dito, we must not expect on what we wanted to have, but rather expect what God wants us to have. Dahil when we seek God, it must be a pure intention to seek Him. Kapag ang Panginoon ay hinahanap natin, pag sinik natin ng Panginoon, dapat puro at totoo yung intention natin. Sabi nga po diba sa isang kanta, nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala, nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala, nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Walang sinabi na pupurihin kita dahil sa pinapakala mo. Pupurihin kita kasi pinagaling mo. Pupurihin kita kasi binibigay mo sa akin lahat. Hindi. Dapat pupurihin mo siya dahil dapat siyang purihin. Yun dapat ang intention natin. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Remember, sabi ko nga kanina, if we are seeking God, kung totoo ang intention mo na papurihan ng Panginoon, kung totoo pinapapurihan mo siya nung nandito ka sa baba, at nakamtan mo na yung blessings mo, ngayon nandito ka sa taas, kung paano mo siya pinuri nung nasa mababa ang state, ganun ka pa din dapat magpupuri, magpapasalamat sa Kanya pag pinangat ka ng Panginoon. Kasi a lot of us, ano po, na kapag ka yumaman na, pag nakuha na yung gusto nila, ala na rin sila sa Panginoon.
So parang ano ang ginawa niya sa Panginoon? Genie? Na, sisiba ako, magsisimba ako para yumaman ako. Pupurihin kita, Panginoon, para makuha ko yung gusto ko. At pag nabigay na sa'yo ng Panginoon yun, nasan ka na? Kaya sabi, kung paano mo siya purihin nung nasa mababang state ka, nung nagsisimula ka, kapag kailangan ka na ng Panginoon, ganoon mo pa rin siya pupurihin. Walang mababago, walang magkukulang. So sabi ko dito, we must seek Him truly and not just for the sake of our wants and needs. So number 2, to have and receive the fullness of life, to have a life worth living, sabi ko dito, we must trust Him. Why trust? Bakit tayo kailangan magtiwala? Kasi minsan yung worry, yung doubts natin, yun yung nakakasira ng ating hope. Pag tayo puno ng worry, puno tayo ng doubts, mawala tayo ng pag-asa. Nakakalimutan natin na magtiwala sa Panginoon. Kasi puno tayo ng worry. Sabi nga po dito, live one step at a time. Ito, tatama dito sa akin. Live one step at a time. Kasi sabi ko nga, tao tayo. Minsan, multi-tasker tayo na tao. Gusto natin, yung dapat magawa bukas, matapos na natin ngayon. Yung dapat gagawin sa mga susunod na araw, hindi, dapat ngayon na. Diba? Ang buhay, sasabihin, ang week, 24/7, pero ginagawa mong 24/8. Hindi nga. So, wala ka ng pahinga, pinapatay mo na yung sarili mo. So, sabi dito, Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So sabi nga kanina, diba, the world is moving so fast. Sobrang bilis. One blink, makikita mo yung mga kabatchmate mo, magaganda na yung buhay nila. Tapos ikaw, andito ka pa rin, asking God, Lord, ba't naiwan mo? Another blink, makikita mo yung mga kabatchmate mo, kinakasal na sila, may pamilya na silang masaya, may bahay na silang maganda, may mga sasakyan na sila, kumasenso na yung buhay nila, maganda na yung trabaho nila, malaki na yung income nila, pero ikaw, andito ka pa rin. Nagtatanong, Lord, ito na ba yung buhay ko? Ito na ba yung meaning ng buhay ko? Ito na ba yung binigay mo sa aking path to walk? Ito na ba yun? So sabi dito, nag-pressure tayo dahil apakabilis ng mundo. Pinipilit natin ito habulin. And all of a sudden, makikita natin na pagod tayo. Takbo tayo ng takbo chasing the dreams we wanted. Takbo tayo ng takbo chasing what we wanted to be. Takbo tayo ng takbo hanggang magtataka ka, bakit ako napapagod? Takbo tayo ng takbo kasi ayaw natin mapag-iwanan. Sabi ko, gusto natin makabuo ng sarili natin pangarap. Gusto natin paunahan yung plano ng Panginoon. At hanggang sa makalimutan natin na sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, na for I know the plans I have for you. Declares the Lord. Ang Panginoon ang nag-declares. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Takbo tayo ng takbo, nakalimutan natin na may plano ang Panginoon. Tayo mismo yung humahanap ng plano ng Panginoon without trusting Him na may plano ang Panginoon para sa atin. Sabi dito, ang problema kasi sa atin, tuwing nababasa natin yung, for I know the plans I have for you. Baka iisip natin na, siguro yung plano ko, yun din yung plano ng Panginoon. Kasi yun yung napapaisip sa akin. So baka, Lord, baka ito yung gusto mo talaga? Kasi yun yung naisip ko. Hindi po ganun yun. Ano po? Hindi porket yun yung naisip mo, yun yung plano ng Panginoon para sa'yo. Baka sabihin mo, sabi ng Panginoon, mag-business daw ako, mag-quit daw ako sa trabaho ko. Alamin mo mabuti kung hindi kasi sa akin ng Panginoon. Kasi baka mamaya, sisihin mo siya pagka naglalubi ka. Sisihin mo siya na, Lord, di ba ito nagsabi nito? Nagawin ko itong bagay na ito, pero bakit pinabayaan mo? Baka sabihin sa inyo, Panginoon, hindi ako sinabi. Mag-quit ka sa trabaho, mag-gawin mo yan. Ikaw ang gumawa ng desisyon mo yan. Hindi ako.
Hindi ka nagtanong. Hindi ka humingi ng guidance sa banal na Espiritu. So, baka questioning ka ng Panginoon. Sabi ko, iniisip natin yung mga plano natin. Yun nga, iniisip natin yung mga plano natin na yun yung plano ng Panginoon. Kaya minsan na-disappoint tayo kasi yung gusto natin mangyari, hindi yun yung nangyayari. Kasi nga, we expect. And sabi nga po, baka kasi nakakalimutan natin na for my thoughts are higher than your thoughts. Sinabi ko yun sa Biblia. Sinabi ng Panginoon na for my thoughts are higher than your thoughts. Yung kaisipan ng Panginoon ay mas mataas sa kaisipan mo. Hindi mo kayang pantayan yun. Try mo isipin. Bakit apakadaming planeta? Na bakit hindi tayo sure kung yung Earth lang ba yung merong nabubuhay doon? Kaya hindi tayo sigurado sa sabi ng mga aliens, kung yung ganyan. Hindi natin alam. Isipin mo bakit napakadaming between para sa ating between. Hindi natin kaya isipin yun. Ako yung bata ako, nagtatanong ako, sabi ko, bakit kaya napakadaming breed ng ibon? Pwede man lima lang. Pwede manok, kaya agila, tapos kuwa, o kaya bigo. Kung ganun lang, bakit meron pang mga ganito-ganyan na mga ibon na breed? Anong purpose nila? Bakit sila nilikha? Tapos nagtatanong din ako, bakit may mga puno na nilikha? Nagbubunga sila pero bawal na lang silang kainin. Bawal kainin yung bunga nila kasi nakakamatay, nakakalasan. So, anong purpose? Bakit kailangan silang nilikha? So, dami kong tanong ng bata. Kasi isip ng bata yun na bakit kaya ito ganyan? Di ba ganun po pagka mga bata madaming tanong na saan nagmula ko, saan nangyari ko, hindi pa ganyan. Kaya sabi kong hindi mo kaya ipaliwanag yung bagay na yun. Hindi mo kailangan kuhanin yung buhay mo kasi hindi mo makita yung meaning. Kasi ang Panginoon ang nakakaalam kung bakit ka nandito ngayon. Ang Panginoon nakakaalam bakit bigyan ka ng buhay at nandito ka ngayon. Sabi nga pinag-aaralan sa biology, di ba? Apakadaming sperms. Science. Apakadaming sperms, di ba? Isa lang yung mananalo doon. At ikaw yun, ikaw ngayon. So kung doon na hindi mo alam, nanalo ka sa buhay, at ikaw ngayon, bakit mo kukuhanin yung buhay mo? Eh doon pa rin, pagkagumpayan mo na, ang dami nyo doon. Pero wala kang alam. Kasi hindi mo, wala kang isip doon eh. Malang yun ang uliran na gano'n. Pero ngayon, na meron ka ng isip at alam mo ang gagawin mo, ba't ngayon ka masusuko? So sabi nga po dito, to have a meaningful life, or to have a fullness of life, we must trust Him. So number 3, to have and receive the fullness of life, to have meaningful life, or to have a life worth living. Sabi dito, you must be contented. Kasi hindi mo marireceive ang fullness of life kapag hindi ka kontento. Pwede ba yun? Na gusto mo ng fullness of life, kaya lang naiingit ka sa kapwa mo. Walang fullness of life kapag naiingit ka sa kapwa mo. Hindi mo makukuha yung joy kapag naiingit ka sa kapwa mo. Nakita mo yung pinikmata mo, pinaiingitan mo. Medyo mahaba, bago na kayo. Tapos ikaw, tinitingin kang gano'n. Tapos hindi ka mapakali. Kaya sabi mo, bangin mo next week yung pinikmata ko. Sandang ka yung pinikmata ko next week. Ganyan ano. Kasi maganda ako. Ganyan. Na, kumbaga kasi ingit ka. Naiingit ka sa kapwa mo. Kaya wala akong joy, wala akong peace. Kasi hindi ka kontento sa kung anong meron ka. Sabi dito, nasa sa akin naman ang desisyon eh. Kung pipiliin mo maging kontento, o pipiliin mo mainggit. Kasi sabi, a contented life is something like, masaya ka na narating mo ng kapwa mo. Masaya ka na meron siya ganito, masaya ka na nakikita mo siya na nakaka-lagpas siya sa mga pagsubok niya, masaya ka na nakakapili siya ng ganito. Tapos, masaya ka kung may branded yung mga dalawa. Wala kang inggit, hindi siya nagkakaroon ng, hindi, Louis Vuitton. Sa akin, Louis Vuitton. Yung kanya, Gucci, siya Gucci.
Kasi sa isa kaya yung pero masaya ka kasi kontento ka. After all, di ba? Din naman yun. Paglalagyan din naman yun. Branded lang nga yung kanya. Yung sa'yo katawa-tawa. Ano? Pero at least, napaglalagyan pa rin yung gamit. So sabi dito, kapag ka hindi ka kontento, wala kang mahanap na kagalakan. Kahit saan ka tumingin, wala kang makikita. Kasi doon ka nakafocus sa kahit maliit na bagay na meron siya. Makikita mo. Ay, bago na nilibig niya. Hindi nakakita nito pero makikita mo pa. Diba? Kasi hindi ka kontento, binabantayan mo yung kilos niya. Pero sabi, if you have a contented life, sobrang grateful mo kahit sa maliit na bagay na meron ka. Hindi mo makikita yung mga kulang mo. Kasi kontento ka yun. Hindi mo makikita na, ay, buti pa siya pinagpapala. Ako parang hindi. Hindi mo makikita yun. Kasi kontento ka sa buhay mo. Remember, pag po kayo ay humingi sa Panginoon, or pag kayo ay nagdasal sa Panginoon, Lord, give me a contented heart. Testing po yan pagkatapos. Sinabi ko na po yan last time na nagsermon ako. Na laging kapag hihingi ka sa Panginoon ng something na babaguhin mo yung buhay mo, testing agad ang afternoon. Maaaring hiningi mo yun. Nag-isip ka na madaling araw, Lord, bigyan mo ko ng contented. Kinabukasan pa kanya rin. Yan, mamamalay mo tayo bukas. Lord, bigyan mo ko ng contented. So, namalengke ka na. Nakita mo yung kinaingitan mo. Naka-make up. Samantalang ikaw, wala kang kilay. Maputla ka. Tapos butas-butas pa yung damit mo. Oh. Tapos mahiinis ka. Ba't ba hindi ko pinaghandaan yung pamamalengke? Diba? Ba't ba hindi ako nagkayak ng magandang damit? Kasi nag-pray ka before ka muna ng palengke na, Lord, give me a contented heart. Pero kung meron kang kontentong puso, na malengke ka, nakita mo siya, yung maganda ayos niya, ikaw hindi masyado, okay lang. Kumamalengke ka lang naman. Diba? Iisipin mo na lang na, nasa palengke ka, bakit ka nakagol, nakahawra? Ganyan, bakit ka, kumamalengke ka lang, bakit? So, bakit bongga mo yung suot mo? So, ganun lang yung iisipin mo. Ganun na lang yung mapapaisip sa'yo para naiwas ka sa pagiging inggit. So, sabi nga dito, sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaingit-ingit man ang buhay ng iba, rejoice in the Lord. Nilalakit ka man ang iba, rejoice in the Lord. Pangit man yung nararanasan mo, rejoice in the Lord. Mabigat man yung nagdadaan mo, rejoice in the Lord. Kasi sabi lang, rejoice in the Lord always. Always. Hindi sinabing, pag malungkot ka, do not rejoice. Sabi lang, always. Kaya, malungkot ka man, masaya ka man, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Maisingit ko lang ito. Sino pong nag-joy? Baka po yung sabon, dishwashing liquid sinasabi mo. Joy po na kagalakan. Sino may joy na kagalakan? Amen. So, isingit ko lang po. Kasi, isang patotoo lang po. Last week, I've been tested about, title lang natin, lagyan natin title. The Joy in Giving. Ayan. So, na-test ako sa pagbibigay. Kasi, so naglabas kasi ako ng pera na medyo malaki-laki. And then, I'm not sharing this to brag. Wala po pinaganda. Gusto ko pong i-share yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So, naglabas ako ng pera. Ang rule ko kasi sa tithes and offering ko. Diba yung may envelope po tayo dyan? So, ang umakyat ng buwan sa taas dito yung tithes ko, diba? So, dun sa tithes and offering na envelope ko, pinagsasama ko ng udol parehas. Yung tithes and offering na. So, titiklopin ko yung tithes dito, kasi kabila yung offering dito. Magkatalikuran sila. Ayan. So, I was tested this week pala yung last week. This week, to give it to the Lord.
Kasi sabi ko nga medyo malaki. Kapag kasi naman mo ng offering, malaki. So, nababother ako. Sabi ko, ibibigay ko kaya? Sabi ko, ibibigay ko kaya? Kasi parang, pag binigay ko to, wala akong hawak this whole week. Eh, paano pag may dumating akong order, or may kailangan bayaran? So, wala akong hawak as in 0-0 pag binigay kong lahat. Yun yung nasa isip ko. So, Wednesday na, di pa naman makapag-decide. Wala pa akong ginagalaw. Sabi ko, Wednesday na. Sabi nung isip ko, sa kabilang isip ko, sabi, gawin mo kayang installment. Mapipili ka rin naman pero gawin natin installment. Sabihin natin, kunyari 1,000. Gawin natin 350 per Sunday. At least makabayaran mo yun. Hanggang installment na sabi ko, ha? Ano yung credit card? Yun na isip ko, hindi. Sabi ko yung tithes, nakaseparate na siya. Yung offering, hindi pa siya nakaseparate. Kasi ako po, pagka nag-tithes and offering ako, meron ko kasi ako ugali na ayaw ko ng may lamang, ayaw ko ng may sobra. Kung sabihin natin, kunyari 50 pesos yung tithes mo, gusto ko 50 pesos yung offering ko. Ganun ako ayaw ko ng mas lamang. Kasi parang, hindi sila pantay. Ano yun? Ang nababother ako pagka hindi siya pantay. So gusto ko pantayin. Eh this week, ang nangyari, sinallenge niya ako, medyo malaki. So kailangan kong pantayin. Kaya naman, problema, pag pinantay ko, walang matitira sa akin. So ganun ang thinking ng kaaway na pasok sa akin na installment mo na lang. Ganyan. O kaya, sabi din sa kabilang banda, lagay mo na lang na, tiklopin mo na lang, yung tithes mo, tiklopin mo na lang ng dalawa. Para, kapag binulat, ang alam ni Pastor, offering niya tithes yun. Pero at least alam ng Panginoon, at saka ikaw, na tithes mo lang yun. Parang ganun yung isip. Alam niyo yun, parang hiwalayin ko yung tithes para magmukha siyang offering. Total, nagbigay naman ako ng tithes. Sumunod pa rin ako sa Panginoon. Sumunod pa rin ako sa 10%. Kaya lang, something is bothering. Sabi ko, pumilip ako na, hindi. Lalagay ko na lahat. Lalagay ko na lahat. Alam niyo nung nilagay ko, pumilip ako. Nilagay ko siya nung nakapikit. Tapos sabi ko, Lord, salamat. Tapos biglang may nag-flash. Biglang nag-flash na gano'n. Tapos, nakaramdam ako ng joy. Actually, sobrang saya ko ngayon, nagbibigay ko sa Panginoon yun. Excited na nga ako mag-tithes and offering. Tama po, seryoso po. Excited na ako magbigay sa Panginoon ng tithes and offering. Kasi pinaghandaan ko yun talaga. Kasi natutuwa ako nung nilagay ko yung tithes and offering ko. Sabi ko, umiyak ako naiyak ako. Sabi ko, Lord, wala naman, hindi ko naman ito mailalagay, o hindi ko naman ito mabibigay sa'yo, kung hindi mo rin naman ako pinagpala. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong tithes na ganito kalaki. Nung bata po kasi ako, di ba nakalagay po na papalain ko to 100 folds? Ayan, ganyan. Pero ako ang declaration ko mula ng bata, ako na natutunan ko mag-tithes. Ang lagi declaration ko, Lord, bless me 1,000 folds. Yun lagi kasi sabi ko, Lord, bless me 1,000 folds. Ayoko ng hundreds, gusto ko 1,000. Yun lagi sabi ko. Kaya, I see myself. Lord, thank you for blessing me. Ngayon, nilagay ko yung tithes and offering ko sa lalagyan ko ng tithes. Then, sabi ko, Lord, salamat. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala dito. Kung hindi mo ako pinless, hindi ko ito mararanasan. Binigay mo lang naman dito sa akin, pinahiram mo lang din naman sa akin ko. Kaya sino ako para hindi ko ibalik sa'yo? Yun yung tuwan-tuwa ako. Mula nung nailagay ko sa envelope, tuwan-tuwa ako. Excited ako na i-offer siya sa Panginoon. As in, sobrang saya. Excited. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko mag-tithes and offering. Para mag-ihulog niya yung aking tithes and offering. Sabi ko, Lord, bibigay ko sa iyo, pero wala akong i-expect na kapalit.
Hindi ako mag-expect na babalik ito na pera din. Okay, hindi. Lord, enough na yung ginawa mo sa akin. Enough na yung blessings na binigay mo sa pamilya ko. Enough na yung buhay na meron ako. Enough na yung mga pagpapala na binigay mo, yung mga pagpapala na pinaranas mo sa akin. Enough na yung Panginoon, okay na ako doon. Sabi ko, hindi ako mag-expect na babalik ko na pera din. Kami mag-iisip ako na babalik siya ng pera din. Hindi na ako. Ikaw na kung bahala, Panginoon, kung paano mo ibabalik sa akin. Kung sa buhay yan, salamat Panginoon. Kung sa mga following days yan is may magandang gagawin ng Panginoon, salamat Panginoon. Doon na lang ako umaasa. Hindi ko hiningi sa Panginoon na Lord, nagbigay ako sa inyo dito, dapat times 10 to pag bumalik. Dapat times 10 na pera ko pag bumalik, hindi ko ganun. Ano po? So, sabi dito, to experience the fullness of life, or to have the fullness of life, you must be contented in everything. Walang holdbacks, walang doubts, walang worries, na, pag-delay ko, wala na akong gano'n. Walang gano'n. Dapat kontento ka kung anong meron ka. Kasi pag kontento ka, kaya mong ibigay lahat sa Panginoon. So sabi ko dito, number 4, to have a meaningful life, to have a life worth living, know the right pattern. Ano po ba ibig sabihin ng right pattern? Diba? 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20. Bakit natin alam yun? Kasi may pattern. Alam natin na kapag 2, 4, 6, 8, 10, lalagay, magdadagdag ka lang ng 2, 2, 2. Ganyan sa 5, magdadagdag ka lang ng 5, 5, 5. Para mabukuhin mo lahat ng gusto mo kahit 100 pa yan, ang ng gusto mo. So may pattern. The world has its own pattern. So is God. Meron din pattern ng Panginoon. Sabi ko sa Romans 12 verse 1, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, may pattern ang mundo. May pattern din ang Panginoon para sa ating lahat. Kaya sabi dito, dapat alam natin saan na talaga tayo pupunta. Kasi madali tayo magulang ng kaaway. Madali tayong madaya ng kaaway. Minsan, may mga bagay tayo na nararanasan natin. Akala natin blessings ng Panginoon. Pero hindi natin alam, daya pala yun ng kaaway para mawala tayo sa presence ni Lord. Sabi dito, know your pattern. Dahil we are living in a compromised world. We are living in a dangerous world. So, sabi dito, alam niyo po ba na talagang delikado ng mundo natin ngayon? Sobrang pangit, sobrang bulok. Imagine, sa social media, mas kumikita at mas kumakain ng maraming views, ng maraming likes, at reactions, at shares, kapag ang ginagawa mo ay kalokohan. Pag ang ginagawa mo ay nakakasakit ka sa kapwa, pag ikaw ay nagbabash, yun yung mas maraming views. Yun yung mas napapansin ng tao. Kaya ngayon, yung mga aspiring na maging vloggers, or mga aspiring na maging content creator, ang ginagawa din nila, kung ano yung nakikita nila, kasi alam nila, dito ako sisikat. Dito ako magbaviral. So, gagawin ko ito. Kahit ayaw mo. Pero pansinin nyo yung mga napapanood sa social media naman na tumutulong sa tao, yung nagbibigay sila kasi naka-video. May mga good comments na mababasa, pero hindi mo maiiwasan na mabasa mo din. Kaya lang naman yung mabibigay kasi babalik din sa kanya yun. So, meron pa rin negative na matatanggap. Kaya imagine, we are living in a cruel world. In a compromised world. Kasi gumawa ka na mabuti, masama pa rin yun para sa iba. Magbigay ka sa iba, pangit pa rin ang kakalabasan yun para sa iba. Kaya ikaw, kung mabuti man yung hangat mo, tuloy mo pa rin. Kasi baka mamaya, hindi mo nila na-appreciate na nagbibigay ako. Gawin ko na nga lang yung ginagawa nila. So, makikonform ka sa kanila. Sumama ka sa kung ano yung ginagawa nila. Sabi dito, know the right pattern. Kasi baka mamaya isa na tayo din sa lovers of evil. Baka mamaya isa na tayo din sa gusto yung nakikita yung masama.
na-enjoy na mapanood yung masama, yung pangit, pag-isa na tayo doon. Know your pattern. Ngayon, sabi ko dito, why do we feel empty? Why do we feel empty? Number one, sa lack of meaning or purpose. Pag ang buhay po natin ay walang direksyon, walang malinaw na patutunguhan, nawawalan tayo ng meaning, nawawalan tayo ng purpose. So nararamdaman natin na empty tayo, na kulang tayo. Nakakalimutan natin na ano bang silbi ng buhay? Lord, ito ba talaga yung bilis tayo ng buhay para sa akin? Ito ba talaga ako diba, Panginoon? Kasi sabi dito, minsan pray tayo ng pray. Tapos pagka nakuha na natin, pag nakampitan na natin yung prayer natin, na hiningi, tumitigil na tayo manalangin. Ngayon, ang mangyayari, wala na yung protection sa pinag-pray mo. Wala na yung guidance. Kaya pag nawala, sisisihin mo ang Panginoon. The Lord, ba't nawala? Sabi ko kasi hindi mo pinagpatuloy na ipanalangin. Sabi ito, we pray for our jobs. Or rather, we pray to have a job. Or to be promoted. Or we pray for something that we really wanted. Lord, ibigay mo sa akin to, promise. Maglilingkod ako sa iyong buong puso. Lord, ibigay mo lang sa akin to. Promise, ibigay ko 100% ko sa iyo. So sabihin natin na sinagot ka ng Panginoon. God said yes to you. Ibigay ko sa iyo. Ang tanong, nasan ka na? Yung binigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, kung paano mo siya purihin, kung ikaw ay nasa mababang state, hindi yun mababago. Kung binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, dati nakaka-attend ka ng linggo, nung wala ka ng trabaho, ngayon binigyan ka niya ng trabaho, ipaglaban mo yung linggo kapag nasa taas ka na. Kasi sinabi yun mismo sa Biblia, na yung Sunday ay para sa Kanya. Binigay na sa iyo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 days to work. Yung 7, burahan mo ka. Ang 7th day sa Panginoon, ang Sunday ay para sa Panginoon. Kasi kahit sa paglikha niya ng mundo, on the 7th day, God rested. So, kung God rested, 7th day, doon mo siya purihin. Kasi tao ka, Diyos siya. Kung ang Diyos nagpahinga, tao ka na. So, sabi ko dito, why do we feel empty? Number 2 is because of isolation. Ano po yung isolate? Sino ba yung mga na-isolate ng pandemic? Lahat naman tayo na COVID eh. Okay lang yan. Wala tayo na COVID, kaya nag-isolate tayo lahat. So, ibig sabihin, binukod mo yung sarili mo. So, sabi dito, why do you feel empty on isolation? Kasi God opens a door. God gives you an opportunity. Kaya lang, ikaw umatras ka. Hindi mo binrab yung opportunity. Hindi ka pumasok doon sa pinto na binuksan ng Panginoon. And now you're asking, Lord, ba't hindi mo sa akin ito binigay? Lord, bakit hindi ko ito nakamtan? And I will answer, kasi hindi mo binrab yung opportunity. Nagbigay na ang Panginoon ng open door. It's up to you para pumasok doon or not. Nasa sa iyo ang desisyon. Sabi nga po dito, minsan, we isolate ourselves na ako yung kawawa, ako yung pangit, ako yung mahina, ako yung walang kakayanan. Without thinking na gagamitin ka lang ng Panginoon to do this job. Gagamitin ka lang ng Panginoon to be an instrument to others. Gagamitin ka lang ng Panginoon to be a blessing to others. Pero, pinapangunahan mo lang. Hanggang dito lang ako. Ito lang ang kakayanan ko. Wala akong kayang gawin. Mahina akong tao. Sabi dito, tayo mismo ang nag-disconnect ng sarili natin sa mga bagay na sana ikakalago natin at ikapupuno. Tayo mismo ang nag-isolate ng sarili natin. Na hindi ako pang dyan. Gagamitin na lang magpakanta eh. Pero pinapangunahan, sige na, kasi ako. Pero the Lord wants you.
wants your obedience. The Lord wants you to follow Him. Kung ano man yung sa'yo, gampanan mo sa pangalan ng Panginoon. Amen. So sabi ko dito, why do you feel empty? Number 2, it's because we lost connection to God. When is the last time na chinek mo kung aakapit ka pa sa Panginoon? When is the last time na naisip mo na, sa iyo ba ako, Panginoon, na naniniwala? Sa iyo ba ako nananalig? O sa sariling karunungan ko na? When is the last time you asked that? Sabi ko, check it. Kasi baka mamaya, sa sarili mo lang pala ikaw nakatingin. Sa sarili mo lang pala ikaw naniniwala. Kaya kahit anong salvation na pumasok sa iyo, lumalabas lang din. Kasi may sarili kang paniniwala. Sabi dito, losing that connection with God is so dangerous. Napakadelikado po pag tayo ay nawalan ng connection sa Panginoon. Kasi losing connection also means losing hope. Parang dahon sa mga puno. Pag yung dahon sa puno, tanggal din sa sanga, nalaglag. Unti-unti siya matutuyo, naninilaw, hanggang wala nang buhay yung dahon. Same to us. Pag tayo na-disconnect sa Panginoon, mamatay tayo spiritual. And napakahirap nang makabalik. Kasi doon na mapasok yung napakadaming tanong na, Lord, bakit ako nandito? Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Lord, bakit ganito yung binili mo sa aking buhay? Not knowing na ikaw mismo ang nag-disconnect sa sarili mo. Not knowing na ikaw mismo ang dahilan kung ba't ka nakakaranas na ganito-ganyan. Amen. So, para maiwasan ng emptiness, lagi natin naisin to be filled with the Holy Spirit. To be filled with the Spirit of God. Kasi the Spirit of God, or the Holy Spirit, have love, may joy, may peace, may patience, may kindness, may gentleness, may goodness, may self-control, and may long-suffering. So, kapag ikaw ay punong-puno ng banal na Spirito, hindi ka mamunuhaw. Hindi ka maghahanap. Kasi puno ka na. Sabi dito, sa bandang conclusion po natin, let's talk about some deep realizations. Sabi ko dito, pag nasa end of life ka na, pag nasa dulo ka na ng buhay mo, and if you will be given a chance to look back, makakapagpasalamat ka sa Panginoon. Makakapagpasalamat mo ba sa Panginoon yung buhay na binuhay mo? Yun na, kung ikaw ay mabibigyan ng chance, na kunyari bago ka mamatay, papatayin ka ganyan, tapos papakita sa'yo yung buhay mo, yung buhay na binuhay mo. Masasabi mo ba na, Lord, salamat. Wala akong pinagsisihan sa buhay ng buhay mo. Lord, salamat. Kahit mahirap yung buhay ko, alam kong maganda yung hinanda ko para sa akin dito sa piling mo. Masasabi mo ba yun? Or, meron kang mga regrets sa buhay? Pag hinap ka sa Panginoon. Sabi ko, no one lives forever. Maaari tayo mabuhay ng 30, ng 40, ng 50, ng 60, and kung blessed ka pa ng Panginoon, at ikaw ay naglilingkod sa Kanya, pwede ka umabot ng 70, ng 80, ng 90, or ng 100. Diba? Pero sabi ko nga kanina, napaka-imposible na tumuloy mo na ma-reach yung 70. Sobrang imposible na kung sa panahon na meron tayo ngayon. Blessings po kapag na-reach mo ang 70. Dahil sa mga pagkain na ating kinakain, lalo tumatagal, lalo ang dami nag-mix ng mga pagkain. So, dahil sa mga nangyayari ganun, mas nakakaikli ang buhay. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil may nine-develop na po ngayon, napanood ko lang po ano po, may nine-develop na po ngayon ng body transplant. Ganun mo rin, aware po ba kayo sa body transplant? Na kapag ka mamamatay ka na, kunyari, meron dito isang pasyente na brain dead na siya. Brain dead na siya, pero yung katawan niya buhay pa. Ang gagawin, nililipat lang yung ulo mo sa ulo niya. So, gagawin niya yung katawan. Kasi tinuloy yung katawan niya, brain dead na siya. So, ganun po nag-develop ngayon, napanood ko lang na tinatesting nila, naghahanap sila ng isang
volunteer. Baka may gusto mo volunteer. So, yun nga po. Knows na po ang body transplant. Kaya, siguro, 200 years from now, baka may ganun. Mga robot na yung katawan natin kung aabot ko tayo ng 200 years. So, sabi dito, umabot ka man ng 60, 70, ng 80, ng 90, ng 100, it doesn't matter. Walang kabuluhan. Legacy mo lang yun. Masasabi lang sa iyo na, si ganito, si sister ganito, umabot yun ng 100. Hanggang dun lang. Same lang yun sa, ikaw po niya yung nagpatayo ng church na to. Kilala ka lang nila bilang nagpatayo ng church, pero wala silang pakialam kung sino ka. Alam na nila, yun ang legacy mo. Kaya kung ang legacy mo, yun, mapanira yun, chismosa, buti na namatay yun. So yun ang legacy na iwan mo. Na, ayun, namamatay yun. Isang maling galaw mo lang, sasabihan ka na, pangit ng kilos mo. So, ayusin mo yung legacy na iwan mo. So sabi dito, it doesn't matter. It doesn't matter kung ano man yung binuhay mo sa mundo na to, sa lahat ng tao. Kasi lahat tayo mamamatay. Yung chinichismis mo, nakakuha mo, mamamatay din. Mamamatay ka din. Diba? Yung pinagchichismisan nyo, mamamatay lang din. Kasi walang may pakialam sa pinagchichismisan nyo. Kaya itong ginagawa ngayon, kung may galit ka man sa kapwa mo, eventually, it will all end. At walang may pakialam sa history ng away mo. Walang may pakialam kung anong binuhay mo. Ang may pakialam sila na, ganito ka na buhay. Na ito yung binuhay mo sa mundo. Doon may pakialam ng tao. At baka matuwa ka sila pag namatay ka. Kung pangit mo ng ugali. So sabi ko dito, binabasa po ako sa isang post sa Twitter. Nasi-share ko lang din ngayon. Sabi ko dito, in 100 years, so 100 years, so 2024 ngayon is 2,124 na. 2,124. May buhay pa po ba ng 2,124 dito? So, imposible, pero mga buhay ka ng 100 years pa, kung ano edad mo ngayon, diba? Hindi natin mga ano kung 25 ako nga, kung 125 na ako nun, 2,124. Ganyan. So, sabi dito, in 2,124, lahat tayo ay nakalibing na. Maaaring kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Maaaring katabi mo ang iyong nanay o tatay sa libingan. Hindi kaya mga kaibigan. May mga tao nang nakatira sa tahanang binuo natin at pinaghirapan. At aariin na nilang lahat ng meron tayo ngayon. Kasama na yung sasakyan na maaaring i-invest mo ng sobrang mahal. Hindi na din tayo maaalala at makikilala ng mga apo at kaapo-apuhan natin. Kayo po ba, kilala niyo po ba yung nanay ng lola niyo? Kayo, nanay, lola ng nanay niyo. May kilala po. Wala, kasi hindi na yung nagmamatter. Ano nagmamatter kung ano yung nandito yung present ngayon. Kung ano yung inabutan mo, yun yung nagmamatter. Diba? So wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam na alamin pa kung sino ba yung lola ng nanay ko. Kung sino ba yung nanay ng lola ko. Wala tayong pakialam dyan. So, sabi dito, pagkatapos natin mamatay, maaalala tayo ng ilang mga panahon at taon. Pagkatapos ng ilang panahon at ilang taon o dekada, yung mga litrato, mga kabutihang ginawa natin, o mga magagandang memorya na ginawa natin, ay mapupunta na lamang sa basurahan at pagkalino. Hindi na din tayo magiging parte ng mga alaala. Isang araw, marirealize natin yung mga araw na nilaan natin para sa mga bagay na wala din namang kabuluhan at nasayang lang din natin at wala ng halaga. At doon mo masasabi na sana, binuhay ko lang yung araw ko sa mga bagay na worth, pagpaguran at paglaanan ng oras.
So tama nga naman yun. Yung ginagawa natin sa mundo ngayon, magmamatter lang yun hanggang nabubuhay ka. Sabihin natin, ikaw may-ari ng water na. Sabihin natin, ikaw may-ari ng water na. So ngayon, nagmamatter ka pa kasi ikaw may-ari ng water na. Pero pag namatay ka na, nawala ka na, doesn't matter anymore. Kasi hindi na ikaw yung may-ari ng water na. Iba na ang may-ari, iba na yung magmamatter, hindi na ikaw. Kaya ikaw man nagpatayo niyan, o iwan ka man ng ganitong bagay, ng isang mahalagang bagay, it only lasts kapag buhay ka. Pero pag wala ka na sa mundo, hindi na yun magmamatter. Iba naman ay tinabang yun. Hindi na ikaw. Kasi walang nadadala sa langit. Kahit yung nilalagay sa bangkay na mayroong 100, hindi mo nadadala yun. Wala kang bibili yun. Walang espiritu yung 100. Ano ko? So sabi dito, Santiago 4 verse 14, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw na lang sandali at mawawala pagkatapos. Sabi dito, one day we will all die and we will face the world. Ang tanong, pag dumating ba yung araw na yun, naharapin mo siya, punong-puno ka ba ng excitement? O punong-puno ka ng regrets na hindi mo na mamahalikan? Kasi papakita sa'yo yung buhay na binuhay mo. Na ikaw, yes, na ipangalan mo, Joshua, ito yung buhay na binuhay mo sa mundo. Papakita sa'yo yun. Lahat ng ginawa mo, lahat ng kalokohan mo, lalo na yung mga hindi mo na hindi ng tawad sa Panginoon, lahat yun ipapakita sa harapan mo. Lahat-lahat. At ikaparealize sa'yo na, ito yung buhay na binigay ko sa'yo, sinayang mo. Ito yung buhay na binigay ko sa'yo. Ito yung plano ko para sa'yo, pero pinangunahan mo. Ipaparealize sa'yo one day, kung sakali mo hindi ka nagbago, na pagsisisihan mo talaga na sana, ginawa ko lang yung mabuti. Kaya nga sabi, di ba, maraming nasa impyerno ngayon na nais bumalik sa lupa para lang ibuhay ulit yung buhay na gusto nila. Kasi, once na nandun ka na, wala na kung nakakabalik. Wala na makakabalik. Wala na taong makakabalik. Kasi nandun ka na forever. Wala na. Dati na i-imagine ko nga yun. Sabi ko, hindi rin kung kasakit na yung isang tao. Siguro, yung 1 year, 1 year lang siguro yun, makaawa din yung Lord sa akin. Parang gano'n. Hindi sa akin pala, hindi sa akin. Naisip ko naman, makaawa din yung Lord sa tao na to. Hindi niya, 1 year. Pero nabasa ko din. Wala nang pakialam ng Panginoon sa'yo. Once na nandun ka. Kasi disconnected ka na eh. Di ba parang sa puno, sabi ko nga kanina, pag yung dahon na hulog na, magbibili ka ba ng time para ikabit siya? Hindi. Wawalisin mo na siya. Susunugin mo na siya. Sisigaan mo na siya. Ganun din po sa buhay natin. If you are disconnected, pag ikaw ay na-disconnect na sa Panginoon, at sabihin natin, one day, andun ka na sa buhay mo walang hanggan sa impyerno, sabihin natin ba? Doon mo marirealize na sana, binuhay kong maayos ang buhay ko. So sabi ko dito, ang totoong meaning ng buhay ay hindi tungkol sa kung anong maipagmamalaki mo. Ang totoong meaning ng buhay ay hindi kung sino ka at ano ka ngayon. Ang totoong meaning ng buhay ay hindi sa kung ano ang narating mo at hindi tungkol sa mga bagay na nagawa mo. And lastly, nakalagay ko dito, ang totoong meaning ng buhay ay hindi kung ano ang nasa kamay mo, kundi kung sino ang nasa puso mo. Dahil pag ang Panginoong Jesus ang nasa puso mo, everything can be taken away. Lahat pwedeng ma-wash away, lahat pwedeng mawala. Pag ang Panginoon ang nasa puso mo, lahat pwedeng mawala. Kaibigan mo, trabaho mo, pamilya mo, lahat pwedeng mawala. Katulad ni Job, lahat mawala as in wash away. Pwede mo maranasan yun pag nasa piling ka ng Panginoon. Pero sabi nga dito, kaya mo pa din paniwalaan at panghawakan na magkakaroon ka ng meaningful life
Dahil ang Panginoon ang totoong kahulugan ng buhay. Hindi pera. Hindi pera ang papasaya sa'yo. Papasaya ka lang. Kasi kaya mo ibigay yung gusto mo. So kaya ko lang bigyan ng happiness. Pero hindi ka kaya bigyan ng mundo ng joy. Kasi sa Panginoon lang matatagpuan ang joy. Hindi ka mabibigyan ng mundo ng contentment. Ang Panginoon lang makapagbibigay sa'yo ng contentment. Siya lang. Hindi mo yung pwedeng bilhin na sa drugstore. Meron ba kayong contentment ka? Hindi ka. Walang ganun sa grocery. Ang Panginoon lang makapagbibigay sa'yo kapag hiniling mo sa Panginoon na magkaroon ka ng contentment.